buddy, sir. What's up, buddy? Isa ako sa follower nyo. Oy, thank you, sir. Ayan. Ito lang yung multi naming farm. Matagal na kayo nasa dairy. Yung father ko po nag-start, si Carlito. Nag-start po kami ng way back 2007. Nag-start kami sa isang kalabaw lang. Talaga? Opo. Isang kalabaw lang din. Opo, kasi naniniwala yung father ko na hindi ka pwede magtayo ng negosyo ng malaki agad. Walang negosyo na nagsimula sa malaki na asenso. Magsimula ka po na sa maliit, papalaki. Si father mo involved pa? Paano po siya? Patay na po. Way back 2018. Okay. Ayan, kasama natin si Moises Alfonso. At andito tayo sa Alfonso's Dairy Farm. Particularly Carabaos. Opo. Ayan. Maganda rin yung kwento ni Moises kasi from small at Semi-commercial. ngayon semi-commercial. Ano nyo ngayon? Population? 65 po. Wow. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Rowena Africa of Juan Lipa AgriVentures Corporation, Dr. Richard Torno of Torno Agro, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, and special guest speakers, Secretary Conrado Estrella III of Department of Agrarian Reform, Constantine Stan Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group of Companies, who will be this year's Best Young Farmer, People's Choice Award, and Farmer of the Year. Find out at Agribusiness Connect Year 3. Register now and avail our promo discount. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. We would like to thank our major sponsors, Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom, Metro Pacific Fresh Farms and Innovative Agro Industry, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, Agrimac and Lovon, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso and Irritec, Sugarcane and Beyond, Don Benitos, Transfer It, Crispy King. We would like to thank the following sponsors: Rumsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee, and Tuburan 360, Rixwan, Mango Tours, Houston, Texas, Adamco. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tours Services. Free Aral at Gala Tour, made possible by Inspired Learning Tours. 5 lucky winners of 10,000 pesos worth of gift certificates, courtesy of Kiwami and Yabu.
Enjoy an exclusive discount when you book your stay at Harold's Hotel. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. Hindi ka pwedeng magnegosyo na malaki agad. Agad. Kasi yung pag nag-start ka ng malaki, marami agad. Pababa ang mangyayari doon. Pero pag nag-isa ka sa isa, nagsimula ka sa isa, paparami ng paparami. Parami ng parami. Oo. Saka pag nagsimula ka sa marami, ang dami mo rin problema. Kung dami mong pagkain na kailangan. Yung experience mo kukunti pa lang. Kaya magsimula ka sa isa, doon ka magparami ng experience mo. Tama. At sabi mo, ang number one challenge sa livestock ay Pagkain. pagkain. So, yung kalabaw, pwede mong bilhin ngayon. Opo, anytime. Pwede kang Anytime, bumili. basta may pera ka. Opo. Pero yung pagkain, Magtanim ka ngayon, bukas, wala kang maan. wala kang maane. Kaya sa mga gusto pong mag-alaga ng kalabaw kayo ng ruminants, pagkain po na. And 6 months, bago ka bumili ng Wow, 6 hayop, months. Okay. kailangan may tanim ka na. Magtanim ka po na ngayon, kasi after 6 months, saka ka lang bumili. Pag mais, nakaani ka na ng 2 beses noon. May stock ka na. I see. So, isa-silage mo na, Opo. i-stock mo siya. May stock ka na. So, by the time na nag-start ka, ready, marami ready kang na, pagkain. Opo. Ready na yung pagkain. Tapos, may 6 months ka pa na additional na hindi ka ganun na araw-araw na nangunguha ng pagkain na naglilingkaw, nangungumpay kung tawagin. In short, regardless magkaroon ng bagyo or Opo. anything na maantala, hindi ka problema kasi andyan lahat yung pagkain Opo. mo. Ayan, sige. Moises, tayo? Mag-tour tayo? Sige, sir. Bali sir, dito yung kwan namin, milking parlor. Okay. Pero ngayon, ito mga nakatali dito, sila may mga nanganak. Anak po nila yung mga nakawala. Dahil mga hanggang 2 months, pinapadede namin yung mga calf sa mga ina nila. Paghapon naman, pinapasok na namin sila doon sa pen nila. Itong mga carabaos mo, mga mistizo to o Hindi po, pure? purebred po sila. Para po malaman natin na purebred, nakikita yun sir yung 2NIZ. Asan? Ayun po yung 2NIZ. Okay. Ibig sabihin po ng 2, Yung ano niya, yung, Opo, yung code. Itong, ano tawag dito? Yung Air tag tag po. niya, Opo. air tag. yung code niya po yung 2NIZ. Yung 2, ibig sabihin po nun, island-born na purebred. Dito na po sila pinanganak. Okay. Then yung NIZ, ang Nueva Ecija, National Impact Zone. Oh, I see. Doon siya, birthplace niya. Tapos itong 22, 6, yung year. 7. yung 22 po year na kailan siya 22 pinanganak. yan. Tapos yung 687, kung pang ilan siyang pinanganak sa Nueva Ecija. Okay. 688, 687, Opo. magkaka, sila. Meron din po tayo imported dyan na Brazilian naman. Brazilian Miura. Paano nag-start ang knowledge mo sa Carabao? Way back 2014 po. High school pa lang ako. Hindi. High school pa lang 2011 pala. Yung father ko at saka yung brother ko, lagi sa PCC nagse-seminar. Sinasama po nila ako, Philippine Carabao Center. Okay. Sinasama nila ako, totoy pa lang ako, makakaharap ko, matatanda na magsasaka. Na-realize ko nun, hindi ko kailangan mag-empleyado. Okay. Hindi ko kailangan mag-empleyado. At early age, ha? Opo. Pero nagsiman pa rin po ako ng 2 months. Way back 2014. Hirap, alam ko yung ranas ko, hirap pagiging seaman. Bumaba ako. Doon ko na-realize, hindi ko talaga kailangan mag-empleyado. Walang yumayaman sa pag-empleyado. Tama. Kasi hindi lamang kami tinuruan ng magulang namin na mag-aral kayo mabuti para pag-graduate nyo may maganda kayong trabaho. Hindi po ganun ang aral nila. Mag-aral kayo mabuti para pag-graduate nyo may negosyo kayo. Nice. Opo. Dapat doon ang mindset natin eh. Dahil ang problema ngayon sa farmer, napakatatanda na magsasaka. Nagustuhan ko yung term mo kanina. Dating seaman na ngayon ay... Dating seaman, ngayon simang kakalabaw. Ayun. Okay, punta tayo dito. Sige po. Ito yung mga bata. Apo, dito yung mga 1 years old hanggang less than. 1 years old. Then, ito po yung mas matatanda natin. Ito yung mga cow. Mababait. Opo, dahil sanay po sa mga tao. Except po doon sa bull na nakatali.
at medyo nanunuwag. Dahil hindi na po siya dito pinanganak, nabili na lang namin sa farmer. Kasi ito lang po yung mga cow namin. Ibig sabihin po ng cow, Sir Buddy, breedable animals na sila. Yan, mga stock na po namin. Yung nandito po, mga anak na nila, ito. Ito yung parang parents. Opo, parents nila. Anak to. Anak po ito. Tapos yung nasa pinakadulo po, Sir Buddy, yung mga yun, ay po yung mga heifer natin. Mga 2 taon hanggang hindi sila mabuntis yan, heifer na tinatawag. Yung mga yearling natin, nandun lang po sa kabila doon. Kwentuhan mo naman ako doon sa journey ng pagkakalabaw. Ikaw ko history, sir. Way back 2007, nalugi kami sa sibuyas. Nag-storage yung father ko, nalugi Okay. kami. Ngayon itong CPCC, pumasok ngayon. Dahil may kooperatiba po kami, yung Eastern Primary Multipurpose Cooperative. Hinikayat yung mga member na mag-alaga ng kalabaw. Noong una, walang naniniwala na may kita sa gatas ng kalabaw. Okay. Badang huli, nung isa pa lang yung kalabaw namin noon hanggang naging 5, nakita ng father ko na mas malaki ang kita kaysa sa sibuyas. Talaga? Ang sibuyas, may risk. Hindi mo alam may kung risk. kikita ka o hindi. Dito po sa gatas, Oh. daily, may kita Meron. ka. Kasi maani ka ng gatas eh. Umulan, bumagyo, may kita ka. Eh ang sibuyas, pag nabagyo, Wala na. hinarabas, wala na, lugi ka. Hindi lang yon, pagbagsak presyo. Opo. Kasi dami sa market. Opo. Ang kan pa dito sa kalabaw, hindi mo kailangan ng pesticide, ng pesticide. Ang kailangan mo lang fertilizer para sa kakainin lang damo. Gaano kalaki yung nalugi nyo sa sibuyas yung time na yon? 500,000 po yata yung nalugi. No? Wow. Harvest nyo yon, tapos Opo, in-storage. harvest po in storage. Nung in-storage, doon nalugi. Opo, na bulok. Dahil yung storage bakit? po ay namatay po yata yung pan, yung compressor na ilang araw, nagpawis. Oh. Hindi agad na ilabas yung sibuyas. Hindi nila nasabi agad na may... Hindi po agad na isabi po. No? kasalanan nung panahon, ni storage yun. Opo, saka yung panahon na yun, malakas na po ang importation ng sibuyas. Malakas na importation. Tsaka hindi po magsasaka ang nasa storage na noon. Mga Traders negosyanto na. na po. Traders na. Tapos, since then, nag-start kayo, ito yung sinasabi mo na isang Carabao. Opo, naging isang- 5. Opo, And naging then, 5. Then way back 2011, nagbigay ang Philippine Carabao Center ng Brazilian Miura. Nag-import po sila. Nabigyan kami ng 5. okay. Then, Kaya naging 10. Opo. Then hanggang 2015, bumibili kami ng kalabaw. Then hanggang nag-stop na kami bumili, ito na po, naparami na namin sila. Tapos nagkaroon kami ng selection ng breeding. Tingnan namin yung history ng magulang nila, kung malakas ba yung gatas ng mother nila, yung mother ng tatay nila, kung malakas ba. Kasi sa pag-aalaga po ng dairy, hindi mo kailangan ng marami na alagang kalabaw. Kailangan. Ang kailangan, yung high yielding na kalabaw meron ka. Paramihan ng gatas, hindi paramihan ng kalabaw. Tama. So ito po yung kanina. Bakit na-curious lang ako? Alfonso Dairy Farm 2. Opo. Bakit? Dati po kasi, 2 yung farm namin. Ando po isa. Nung nagbigay ang PCC ng placard, 2 tong farm, binigyan sila both. 1 and 2. Opo, 1 and 2. Okay. Doon po kasi nagreklamo ng mga kapitbahay na sa Amoy. Kaya nilipat po dito way back 2015. So lahat sila andito na. Opo, andito na po As sila one lahat. No. Ngayon, dumating yung National Dairy Authority, binigyan kami ng license to operate. Yan ang ginaya nila. Kaya ayan na po, pati sa mga DTI namin, yan na po. Yan na, Oo. okay. At si AirPods mo yung si Mr. Carlito. Carlito po. Yung Herson po yung kapatid ko. Yung brother ko po. Okay. Asa si utol mo ngayon? Ando po siguro sa Porridge area. Nag-ano sila? Opo, siya po yung nangangasiwa po kasi dito eh. Titignan niya po. Siya nagsusupervise. Ito yung Ito yung parents, mga parents, no? ito po yung mga anak. Tapos mga anak to. Opo. Itong mga anak na to, ilang taon tong mga to? Mga nasa 7, sir. 7 years old. 7 na to. Opo. So mas matatanda to. Opo, mas matatanda Mga ilang to. taon to? Ito po, 2012. Yung Brazilian natin, 2008 to mga to eh. Yung BR. Oh, okay. Kaya mag 20 years na rin iba po dito. Gano'ng katagal ang buhay ng Carabaos? Ang record po yata ng PCC,
kung di magkakamali sir, pwede siya umabot ng 20 plus. 20 plus. Productive pa rin po siya. As in yung gatas tuloy-tuloy. Opo, tuloy-tuloy po. Dito sir, simula nung nag-alaga kami ng 2007, nung nag-milk kami, hanggang ngayon di kami humihinto sa pagagatas. Andyan pa rin. Opo. Asan yung unang-unang Carabao Ay, mo? hindi po yung kalabaw. Mismo yung sa dairy namin, hindi kami nag-dry. Kumbaga, okay. hindi kami huminto sa pagagatas. Oh, I see. Ito lang po yung mga kuwan natin, heifer. Eto. Opo, yung mga yun. Medyo maninipis pa ang katawan dahil nanggaling po sila doon. So ilang taon itong mga hippers ngayon? Nasa 3 po. Magtatatlo was more than 3. Kailan mo sila i-breed? Hinahanda pa po namin yung katawan nila. Pero may kasama silang bulugan po dyan, yung junior bull po namin, nabigay ng PCC. Ito naman. Sa kambing po yan. May kambing ka rin. Opo. Sa brother ko po, nagkakon kami. Itatry namin sa dairy goat. Dahil maganda rin naman. Dahil nanggaling kami sa ibang mga farm, tinignan namin kung maganda ba mag-dairy goat. Maganda lang po yung mga kwento nila. Kaya trial po kami. Pero malayong dami ng gatas ng Carabao. Opo. Pero yung sustansya, mas masustansya yung kambing, saka sa presyo po. Mas Saka sa pagkain, sir. Mas konti. O, mas kukunti. Hindi katulad na itong mga to, ilang hektarya ang kailangan mong tanim na pagkain. So lahat sila naka-full confinement. Opo, total confinement po kami. Gaano kalaki yung taniman mo ng pakain? Sa ngayon, sir, nasa more or less 5 hectare. Pero Five. hiwalay-hiwalay po yun. 5 hectare po. Napansin ko pinutol niyo yung mga sungay nila. Opo. Kasi minsan sir, nakaganon yan. Sila maglalak. Kaya mahuhugot katulad nun, sir. Kaya pinuputol namin. Yung iba I laman see. po, tumatama na sa gentol nila. Para mabubutas nila yung ulo nila pag nakaganon. Tatama sa ulo. Kaya tinatanggal. So ito na na-disgrasya niya yung Opo, sarili niya? nahugot po. Nagkakawitan silang dalawa. Kaya nahugot po. Na-injure siya. Opo. Ilan taon ka na ngayon, Moises? 32 po. 32 ka lang? Opo. Ilang age ka nung nag-engage ka na dito? High school, sir eh. Halos 3 lang kami nung father ko sa brother ko na tagalinis, nagkakuha ng pagkain ng hayop. Then nung dumadami na, saka lang kami ng farm worker namin. Tapos yung sabi mo, nung nagsiman ka, 2 months lang. Opo, 2 months lang. Inaiwan mo na. Opo. Then, balik ka dito na. Opo, bumalik po Full-time ako na. dito po. Opo. Then, nagpandi po, nag-seed grower din ako sa palay. Dahil ang main business po namin, palay, Talaga? seed grower po. Ng inbreed. Inbreed rice. Oo. Pero kung tutusin Sir Buddy, mas malaking kikitain mo dito kaysa magpalay ka. Talaga. Kahit seed grower pa, ha? Opo, kung seed grower ka, kung 1 hektarya lang lupa mo, hindi mo ramdam yung kita. Kasi once na bumaba yung presyo ng palay, epektado ka na seed grower. Pati seed grower Opo, affected apektado po, din. opo. Kasi walang bibili ng seeds. Unang-una, yung magsasaka, tatamlay na magtanim. Tatamlay, yes. Na, ba't pa magtatanim kung bababa lang presyo? Oo. Kaya ibababa rin po ng mga seed grower yung presyo ng Yung palay. presyo nila. Opo. Unless ikaw nagsusupply sa gobyerno ng seeds. Opo, ngayon po, first cropping namin nakaraan nag-supply kami. Gamit yung kooperatiba namin, yung Grano de Oro naman. Okay naman. Okay naman po. Dahil sa dairy, sumali ako sa Eastern. Kooperatiba naman po yun. Yung grano sa seeds ng palay, sumali rin po ako. Tapos sa sibuyas, sa kalasag, sumali rin ako. Para, So nagsisibuyas ka pa rin? pagsisibuyas po ako. Until now, hindi kayo nadala sa... Hindi naman sir, dahil unang-una, kasali ako ng kooperatiba. Hindi ko problema yung market. Oh, I see. May fixed price sila. Kahit pwede kong utangin sa lahat sir eh. Kaya gano'n. Kaya maganda nakasali din sa kooperatiba. Sa co-op. Opo. Bahala na yung kooperatiba sa market. Bahala na Oh, sila. ikaw bahala Basta naman mag-produce sa ka lang na produce maganda. ka lang, opo. So, ikaw pa rin nag-store, si Si co-op na po. So, less yung risk sa'yo. Opo. Para ka lang po nagbabangko ng pera doon sa kooperatiba. Na may Pero, kita. okay, sa ngayon, so may rice
growing ka. Opo. Meron ka pa ring onion. Opo. Tapos itong dairy. Sa tatlo, ano pinakamaganda? Ito, sir. Ito pa rin. Oo, dairy. Gaano kalayo? Sa rice, kung ganyan ang presyon pa rin, siguro 100% pa rin to. Kasi sa isang hektarya, 40,000 lang pwede maani. Sa rice? Ang kikitain mo pa lang, pwede mo kitain. Eh dito, sir, isang kalabaw lang siguro yun o kaya 2 kalabaw. Na milk? Oo po. Na-produce lang milk. Sabihin mo na lang, nag-produce sila ng 5 liters per day, 2 kalabaw. Sa isang buwan ilan yun. Kwenta Sige tayo. na, compete nga tayo. Yan ang pinakamagandang Kwenta part. tayo. Sa gross po na tayo, sir, ha? Sige, gross lang muna. 2 times 5 times 30. Ang presyo po ngayon ng gatas sa kooperatiba namin ay 85. Yan, 25,000. 25,000 na. Sa 25,500 dalawang kalabaw. sa 2 kalabaw. Oo po. Ilan normally ang ginagatasan mo on a given time? On a given time? Sa ngayon, sir, nasa 12 kami. 12. Pero pababa po kami ngayon dahil may liman. Pero pag nag-average tayo, 10? Maabot po kami ng more than 20. 20? Opo. Pag average, o di... Then ang milk namin, ang average namin per year, nakarang taon, nasa 20,000 liters yata po kami. O di ilan yun, bale? Huwag natin kwenta yun, sir. Hindi, gross naman eh. Sige, kwenta yun natin. 20,000 liters times 85. 1.7. Ha? 1.7. 1.7. Not bad. Sa milk pa lang yun, sir. Oo, sa milk. Wala pa dun yung manure na binebenta namin. Na malaki binevermicast rin ba? namin. Opo. Malaki rin ba? Hindi naman, sir. Pangtulong lang yan. Pangtulong lang. Syempre yung mga anak pwede rin namin ibenta. Nagbe-breed ka rin kasi. Opo. Yung mga lalaki, binebenta rin po namin. Yung lalaki as meat, Yung iba po, kinukuha as bull. as bull pa rin. Opo. Pang-breeding pa rin nila. Tapos yung babae, Yung babae, pang-breeding pang-breed din. po. Gaano kadaming ang linalabas mo na na pang-breeding na binibenta? Pag mas marami po ang lalaki, almost lahat po ng lalaki. Ilalabas Opo, mo na. nilalabas namin. Para maiwasan namin yung inbreeding dito. Okay. Pag bibili po kami ng bull, manggagaling sa ibang farm. Okay. So, di ba, i-dispose mo, then bibili ka. Opo. Mga 4 years bago ulit bumili. Every 4 years, Oo. pasok ka ng bago. Opo, pasok po ng bago. Pero yung except, female, lahat dito na sa'yo. opo, except yung isang bull po dito, yun. Yan po 2010 hanggang ngayon ginagamit pa rin namin. Tapos lahat po ito, buntis, siya ang ama. Siya lang lahat. Opo. Ayun yun, no? Yun Opo. yung malaki. Opo, yung 10098. Dahil yung mother niya po ay best junior cow. Kung yung mga junior or senior cow, way back 2016, 16 or 15, national, nakaka 16 liters siya per day. Kaya kinukuha namin yung gene niya, ikinakuha namin. Gaano katagal na sa'yo siya? 2010, kung 2010 siya pinanganak, kuha na po siya ngayon, 14 years old. 14. Si 10, 0, 9, 8. Gaano kaluwang yung tinatamnan niya ng... Ano bang gamit mo ngayon? Halo, sir, meron kaming corn, Corn and... may sorghum, Corn and sorghum. tapos may napier. Pero yung napier namin ba nasa 2,000 square meter lang. Okay. Ang corn, ito lang po yung corn Ay, yung namin. Napier 2000. Yung corn. Ba nasa half hectare lang, sir. And Then the rest sorghum na po. gaano kalaki yung sorghum mo? Ba nasa 3 hectare more. 3 hectares. So more or less nasa 3.5 Oo, sir, mga ganun hectares. po. Enough yun para dun sa population. Ngayon pa lang kasi kami, sir, nagbubus. Masasabi ko na ngayong year, enough. Hindi kami kailangan magpakain ng dayami. Okay. Ang problema ko ngayon, sir, nagsabay-sabay. Ang hirap i-harvest. Inabot po kasi kami ng 12 feet, yung taas. Okay. Hindi kaya nung harvester namin. Pag kinanya mapuputol, makakalat. Hindi katulad ng mais na hindi siya ganun katangkaran. Isinabog po Pang namin. ilang time ka na ba nag-sorghum? mga 9 years na po. Nung naging secretary si Manny Piñol, in-endorse niya yung sorghum sa PCC. Then si PCC nakapagbigay po sa akin ng 1 kilo na seeds. Then pinarami ko na Pinarami mo pinarami. yan. Then bumalik ito ulit si Sir Manny Piñol. In-introduce niya yung hybrid na sorghum. Bumili ako sa kanya ngayon, sir, nung maliliit na sorghum. Pero yung flower mahaba. Oh, I see. Mga nasa 1. Mas okay yan ngayon. Mas okay, sir. Para sa akin,
At marami na rin mga magsasaka na dito sa amin na kumukuha ng sorghum. Hindi ko pinapabayaran, binibigay ko sa Clay Seeds dahil ang kan ko naman dahilan ko. Libre lang yan nung nakuha ko, bakit ko papabayaran sa inyo. Pero limited lang din sir na bibigay ko mga 1 kilo, ganun. Tapos, i-buy back, ano mo, sa iyo isusupply. Hindi po, may alaga may rin sila. alaga rin sila. Opo. Dito sa San Jose sir, sa city namin, baka nasa more than 60 ang may alagang kalabaw na magsasaka. Ang dami pa. Hindi lang siguro 60 ba, nasa 100. Oh, I see. Dahil sanay ang dito na mag-alaga ng kalabaw from the very beginning? Hindi siguro sir, dahil unang-una, mas sanay sila sa pag-aalaga ng sibuyas, saka ng palay. Mas nakita nila na may kita May potential may talaga. profit sa pag-aalaga May profit. ng bupalo, gatasing kalabaw. Tsaka malapit po ng Philippine Carabao Center. Kalapit lang, dyan lang sa Opo. Muñoz. Yung kwento nyo na nag-start kayo ng brother mo at saka airpods mo, nag-start kayo sa maliit. Paano nyo, ano yung sistema ninyo to improve yung business, yung herd, yung animals ninyo? Una-una sir, tinuruan kami ng PCC. Okay. Bago kami na bumili ng ng kalabaw noon, bago bumili father ko, nag-training po na sa PCC. Okay. Ano yung mga dapat gawin, ano yung dapat sa alang-alang. Yung nga, yung breeding selection, hindi kailangan bili ka ng bili. Hindi mo kailangan tignan yung katawan eh. Yung milk production ang kailangan mong tignan. Yung milk talaga. Opo, yung yield niya. Ano yung may So, magandang paano kalabaw. yun? Hihintayin mo muna, nung nag-start kayo, yung obserbahan nyo muna yung animal nyo kung maganda maggatas o hindi. Opo, talagang doon ka po na talaga mag-i-start. Ngayon, pag kunyari, ang pad namin, kung naka 3 liters lang siya, average niya sa 10 months na paggagatas. Dispose po yun, kaling po yun. Dispose na siya. Opo. Dahil hindi siya profitable. Kaya kahit tayo nagnegosyo para kumita tayo, hindi para gawing pet yung mga kalabaw. And then, ano yung next na step no? Let's say na find out hindi maganda. Paano 'yun? Kasi tama ba from the start pa lang may idea na kung maganda to, 'di ba? Opo. But ang final malalaman mo lang talaga yung actual na naggagatas pag ka. nagagatas ka na. So, di laging ganon yung proseso na Hindi naman sir. Kasi yung una namin bili na yun, talagang Bulgarian siya. Buffalo Bulgarian. Talaga yung breed niya. ano milk, na talaga, pang milk gatasan. na. Okay. Kaya pag bibili ng kalabaw, dapat bibili kayo pang dairy, hindi yung pang meat. Hindi pang milk. Yun ang unang-unang titignan din po. Oh, I see. So, one of the mistake niyo nung una yan. Hindi lang po namin naging mistake. Ang nakita ko lang naging mistake doon yung bulugan. Kasi may nabili kaming bulugan dati na crossbred. Kaya yung mga naging anak nila, imbis na gumanda yung pedigree, tumaas ang yield, nag-down. Nag-down. Dahil noon, di kami marunong tumingin, sir, ng puro na I see. tawag dito na bupalo. Bumili lang kami sa mga magsasaka. Puro yan, anak ng ganito yan, lakas gumatas. At siyempre, bibilin po namin. Bibilin mo. Yan, anak na nila, yung mga iba, nung ginatasan namin ang hina, kaya dispose. Pati yung bulugan, dispose. Ang iniwan po namin, yung mga nanay. Ayan. Pwede ba tayong mag-describe ng animal? Gaano siya kaganda? Sige sir. Sa pagkakan po kasi, sa ruminants, may tayo body count score na tinatawag o kay Okay. BCS. May 5 yon, yung 1, 2, 3, 4, 5. Yung 1, emaciated o kay malnourished. Yung Okay. pampait na payat. Oo. Yung number 2, thin. Yung number 3, ideal. Uh-huh. 4, fat. Yung 5, obese. Okay. Ngayon, pag nasa dairy ka, kailangan mo yung 3 and 4. Yung 3 ideal and 4. Opo. Yung ideal saka yung Fat. fat. Hindi mo kailangan ng sobrang ganda ng katawan. Kasi ang ipinoproduce mo milk. Pag sobrang payat po ng hayop, walang ganong calcium yun na kaya niyang i-produce sa katawan niya. Pag sobrang taba naman, nakapokus siya sa meat. For example dito, lahat to under siya ng 4? Opo. 3 and 4? 3 and 4 po. 3 and may 4 mga, to. may 2 kami, yun nandun po, sa gawi po doon. Yan. Ito po, mga 3 na po yung mga yan. Ito po, 4. Pag Ito, buntis po, kailangan 4 to. nasa 4 tayo. Yan, isa po natin. Ito si 58. Dapat nasa 4 ang BCS. Kasi pag nanganak po yan, mamamayat yan. Dahil magpuproduce sila eh. Siya. Buntis ba siya ngayon? Apo, buntis po.
Kami na rin po nagpe-pregnancy diagnosis dahil naturuan din kami ng Philippine Carabao Center. Natural mating, Opo, natural, then nag-AI din po ako. nag-AI din. Yung iba po dyan, dry, yung iba ginagatasan. Pag ganito pong season, pag dry season, ayan po yung tinatawag natin na 3 months sa gatas. Yung milk production natin mababa. Pagdating ng bare months hanggang February, yung po yung Lalakas. peak, opo. Ang Ba't peak po, ganon? sa kwan po breeding season din natin. Pag malamig ang panahon, yung sinasabi natin na calving season, yun din kasi ang breeding season nila. Pag malamig ang panahon, madaling mag-breed. Oh, I see. Pag mainit po, mahirap, makabuntis ng hayop. So, ideal ba na dapat mas malamig na lugar ang ang Carabao? Hindi naman. Hindi naman po siguro. Depende sa breed ng hayop. Kung katulad po iba dito, galing ng Brazil. Medyo mas malamig Oh, doon. same lang po dito sa Okay. Pilipinas. Minsan mainit din doon sa kanila. Mm. Depende rin po sa breed kung sanay ba yung hayop doon sa mga malalamig na lugar. Eto, buntis na rin ba to? Hindi pa. Isa lang po hindi buntis dyan, sir. Yung Buntis pababa yung din. sungay na malaki. Si 19164. Then the rest, yun po, yung pababa yung sungay na yun. Then the rest po, buntis na dyan. Bakit pababa yung sungay niya? Minsan, sir, nasa lahi nila Lahi nila. Opo. Nasa jeans po nila. Dati, sir, nung bumibili kami ng kalabaw, ang una namin titignan, sungay. Oh. Siya to, no? Yung isa, sir, Ah. yung naglalakad po doon. Dalawa sila pababa, yung mas malaki po yung sungay, mas mahaba. Ayun. Opo. Yung nasa likod. Dati kasi, sir, ang uso dito sa Nueva Ecija, Indian Mura. Oh. Pag sinabing Indian Mura, yung kanya kulot yung sungay. Ibig sabihin puro. Kahit pala kulot, kahit unat, minsan puro siya. Ang kailangan mo malaman yung history. Kaya kailangan mahalaga ang recording. Gaano katagal yung inabot nyo bago kayo nagkaroon ng magandang breeding system? Magagandang breeds talaga. Mga kondisi ko, sir, umabot kami mga 5 years. Kasi pag nanganak yan ngayon, hindi naman after 2 years, pwede na siyang pakon Unless kung bobombahin mo sa pakain ng concentrate, pwede yan. Pero syempre, tignan mo pa rin kung kikita ka ba o hindi. Oo. So, ibabalanse mo yung costing mo. Opo. Pero may mga lumalabas pa rin sir na mahina Kahit malakas yung nanay nila. Siguro nasa side na rin ng father nila. May lumalabas pa rin na Kaldin mahina. kagad yan. Opo, Ano yung ikakal- isang milking season lang pag hindi maganda performance? Minsan po twice. Twice. Bibigyan mo ng Ng pagkakataon. ng chance. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.